Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes at sisimulan po natin ang papasok na linggong ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pagpapatuloy ng series on the Gospel of John. Nasa chapter 15 na po tayo ng Gospel of John at ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang verses 18 hanggang 27. Samahan niyo po ako, pinamagatan natin ang pag-aaral na ito na The World Hates You. Let us go to the passage at basahin po natin ang mga talata. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father as well. If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have sinned, and yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in the law. They hated me without reason. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, mga taga-subaybay po ng Tinig ng Pag-asa, one of the greatest misconceptions in Christianity today is the idea that if we faithfully follow Jesus, everyone will love us. Life will become easy, and opposition will disappear. This teaching is very common among Pentecostals and Charismatics. Hindi lang po siguro iilang pastor ng Pentecostal ang narinig na natin na kapag ikay naging Kristiyano, naging tapat na tagasunod ni Kristo, pagpapalain ka ng material na bagay. Makakaraos ka sa utang, hindi ka na mapapahamak, laging malusog ang pangangatawan, magiging maayos ang relasyon yung mag-asawa, hindi magre-rebelde ang mga anak mo, etc., 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 and your life will become easy. Ito po yung teaching na uso sa panahon ngayon. Pag pumunta kayo ngayon sa mga naglalakihang mga simbahan, ito yung ipinopromote. Umattend kayo sa amin, sumunod kayo kay Kristo, pagpapalain kayo. Ang tawag po sa mga katuruan ito sa panahon ngayon ay prosperity preaching, health and wealth movement. However, if we are going to look at the passage that we read a while ago, Jesus never promised such a life. Wala ko kayong makikita sa banal na kasulatan na itinuro ng Panginoong Hesukristo ang katuroang naririnig natin sa panahon ngayon. Na pag sumunod tayo ng may katapatan sa Panginoon, pagpapalain tayo. In fact, on the night before His crucifixion, as they were preparing for the leaving of the Lord Jesus Christ, nangusap ang Panginoon sa mga alagad. At iniwanan niya sila ng mga kataga na siguradong mangyayari.
Nagbigay siya ng mga pahayag na magaganap sa future na hindi pwedeng iwasan. At ano yung mga bagay na yon? Nabasa po natin sa verse 18 ng John chapter 15. Ano sabi ng Panginoon? If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kapag kayo'y kinamuhian ng mundo, huwag niyo kalimutan, una akong kinamuhian. Our Lord Jesus wanted His disciples to understand that following Him would involve suffering, would involve rejection, and even persecution. Tandaan mga kapatid, the Christian life is not merely a call to blessing and comfort. It is a call to bear the reproach of Christ. At mga kapatid, hindi ito itinago ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Sapagkat alam ng Panginoon, kung dadanasin ito ng mga alagad at hindi niya sinabi, magtatakasan ng mga ito. Lalayo sila sa ministeryo at tatanggapin nilang sinungaling nga si Jesus. Pero hindi po ito inilihim ni Jesus. Jesus does not hide the cost of discipleship. He lovingly tells His followers the truth that the world will reject them. The world that reject Him will also reject those who belong to Him. Yet in the midst of hatred and opposition, si Jesus ay nagbigay ng comfort sa kanyang mga disipulo, ng assurance at ng kalakasan, at may pangakong mang-aaliw na siyang tutulong sa kanila. Mga minamahal kong mga kapatid, today, as believers living in an increasingly hostile culture, these words are more relevant to us than ever. Kaya mahalaga na pinag-aaralan ito mga kapatid eh. At napakaganda na tayo nagsisiris kasi hindi natin ito pwedeng iwasan. Kapag binabasa natin ang Biblia, wala tayong nilalaktawan. Hindi po yung tipong kapag medyo masasaktan tayo, lilipat tayo, iiwasan natin. Kapag medyo may kapatid tayo na alam nating gumagawa ng bagay na ito, naku, isipin natin baka masaktan, lumipas muna tayo, laktawan natin ito. Hindi. Because we are in a series, bawat bahagi ng kapitulo, bawat mga talata, hindi natin pwedeng iwasan. At sa pagkakataong ito, sa ating harapan na inilatag ng Panginoon, ang katotohanan na ang mga Kristiyano will be persecuted. Now, gusto ko munang ilatag sa inyo ang puntos na ating pag-aaralan ngayong umaga. 3 lang naman ito. Let us consider this passage under 3 headings. So pag nag-aaral po tayo dito sa Tinig ng Pag-asa, expository ang tawag sa paraan ng ating pagtuturo. Bawat talata ay ating tinatalakay ayon sa konteksto nito. Hindi ko po kayo ililigaw sa mga maling konteksto o mga haka-haka, kuro-kuro o mga kwentong wala namang kabuluhan. Hindi ko po kayo dadalhin sa ganung pag-aaral bagkos pupuntahan natin ang mga talata at ang mga nais ipaunawa ng mga talatang ito. So we will consider this passage under 3 headings. 1, the reality of the world's hatred. 2, the reason for the world's hatred. And 3, the response of Christ's disciples. So yun po yung ating pag-aaralan. Verses 18 to 20, yung realidad ng pagkagalit ng mundo. 21 to 25, yung dahilan ba't nagagalit ang mundo sa mga Kristiyano, at ang 26-27, ano dapat ang tugon ng mga disipulo. Now, let us go to the first one. The first heading is the reality of the world's hatred. Hindi ito itinago ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, ang sabi niya, if the world hates you. So, if the world hates you, keep in mind. Anong ibig sabihin ng word na keep in mind? Isa-isip.
Tandaan, huwag ninyong kakalimutan. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Jesus begins with a certainty. Nagsimula ang Panginoon sa pagtuturo ng bagay na ito sa isang kasiguruhan. Hindi niya sinabing, if the world might hate you. No, certain, tiyak, if the world hates you. He says, if the world hates you, keep in mind. So ang implication nito ay malinaw. Hatred from the world is a normal thing for the faithful believers. Ang implikasyon ng talatang 18 ay nagpapakita sa atin na hindi maiiwasan ng mga mananampalatayang tunay na kamuhian sila ng mundo. Ang tanong, sagutin natin yung tanong na yan. What does Jesus mean by the world? Sino ba yung mundo? Ano ba yung mundo? In the Gospel of John, the world often refers to humanity. Hindi yung cosmos, hindi yung lupa, langit, yung mga puno, hindi. Kapag sinabing mundo, it refers to humanity, organized in rebellion against God. So it is the sinful system that oppose the rule of God. Iyon ang world na binabanggit dito. And the Apostle John later writes in 1 John 2:15, anong sabi? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. So ang sabi, the world values what God condemns and rejects what God loves. So yung mundong binabanggit dito, lahat ng mga bagay na contrast sa mga gusto ng Diyos. Ang mundo na binabanggit dito ay yung kaaway ng Diyos. It exalts self while denying God. That is what the world means. At ang sabi, ikalawa, the world hated Christ first. So Jesus reminds his disciples, it has hated me before it hated you. So the hatred Christian experience is ultimately not personal. Hindi ito personal na pag-atake ng mundo sa individual na tao. Makikita natin na the world's hostility is directed against Christ Himself. Jesus was perfectly holy, perfectly loving, perfectly righteous, and yet He was hated. Huwag natin kalimutan, si Jesus, He was mocked, He was rejected, He was falsely accused, He was crucified. If the sinless Son of God was hated, should His followers expect universal acceptance? Pagtuunan natin ito ng saglit, Panginoon. Mga kapatid, pagtuunan natin ng saglit ang sinabing ito ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, kung ako kinamuhian, kayo kamumuhian din. The world will hate you because the world hated me first. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, si Jesus ay kinamuhian hindi dahil siya ay may masamang ugali. Hindi kinamuhian si Jesus dahil siya ay sinungaling, madamot, nangangalunya, magnanakaw, corrupt. Hindi po siya kinamuhian dahil siya ay mapanlamang sa kapwa. Jesus was mocked, rejected, falsely accused, and was crucified. For what? For telling the truth. Sa pagsasabi ng katotohanan at sa paninindigan sa katotohanan, kaya siya kinamuhian ng sanlibutan.
Malungkot, marami namang mga Kristiyano ngayon, totoo naman, kinamumuhian ng sanlibutan. Maraming Kristiyano, kinamumuhian ng kapitbahay. Kinamumuhian ng mga tao, kasamahan sa trabaho, o kung sino-sino pa. Pero hindi sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi sa pamumuhay ng may kabanalan. Hindi sa pagiging matuwid. Kinamumuhian dahil masama ugali, numero 1 tsismosa, numero 1 manggagawa ng hindi matuwid, magnanakaw, at kung ano-ano pang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kamumuhian talaga kayo pag ganun. Tama? Pero si Jesus, He was hated by the world for telling the truth. Jesus was perfectly holy, perfectly loving, perfectly righteous. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, He was hated. Mga kapatid, imagine a soldier fighting under his king's banner. Daladala ng sundalo ang banner ng kanyang hari. Kapag kinamuhian ang hari, sino mang may dala ng banner, kamumuhian din. Kapag yung kaaway ng hari ay nakita ang mga sundalo ng hari na may emblem ng hari, dahil sa galit nila sa hari, papatayin din nila ang mga sundalo ng hari. Likewise, Christians bear the banner of the King, the banner of Jesus. And if you are carrying the name of Jesus, you will be hated. Kaya nga yung salitang Kristiyano, una silang tinawag na Christian sa Antioch. At doon sa lugar na yon, hindi yun pagrespeto. Ang pagtawag sa kanila ng Christian ay pag-alipusta. Ridicule. The term Christians during the time of Jesus ay hindi word of respect, kundi ridicule. Sa panahon natin ngayon, ganun na rin ang nangyayari. Kapag sinabi mong born again Christian ka, katakot-takot na ridicule din tatanggapin mo kasi napakadaming mga nagsasabing sila'y Kristiyano. They are carrying the name of the Lord but they are living different kind of lives in contrast to the banner that they are carrying. Ang sabi ni Jesus, kung tayo follower niya, we do not belong to the world. John 15:19, if you belong to the world, it would love you as its own. At as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. The believer has undergone a radical change. Yung mananampalataya, tunay na mananampalataya ni Kristo, nagbago buhay. Ang sabi nga ni Pablo sa unang Korinto, ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Narito, tayo'y pawang mga naging bago. By sovereign grace, God has chosen us out of the world. Yan ang sabi ng talata. And this is, my dear brothers and sisters, is the doctrine of election that we cannot avoid. Every time na babasahin natin ang Book of John, lilitaw at lilitaw ang doktrina na ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya tayo nakakilala sa Kanya. Kaya tayo nanampalataya sa Kanya. Because God has chosen us out of the world. Can you imagine mga kapatid, ang believers ay separated from the world. If the world is the concept of all general people, from that general people, God has chosen His elect out of those people. Mahirap pang unawain yun? Hindi naman. Hindi po ba? God has set His saving love upon His people. Believers now possess new values, new affections, and new loyalties, different from the world. Amen? So, the world senses this difference. Dati, kaibigan natin sila, ngayon di na. Dati, kaparehas natin sila, ngayon hindi na.
Dati kasama natin sila, ngayon hindi na. Our lives expose its darkness. That is the reason why the world will hate us. Amen, mga kapatid. The natural man is spiritually dead, and the natural man is hostile toward God. Romans 8:7. And therefore, apart from regenerating grace of the Holy Spirit, fallen humanity opposes Christ and His truth. The word hatred ultimately reflects mankind's total depravity. Amen? Verse 20. Ang sabi ng Panginoon, a servant is not greater than his master. Verse 20. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. Pinakikita rito ng ating Panginoong Jesucristo na kung siya nagdusa, yung kanyang mga lingkod dapat mag-expect din ng pagdurusa. If he suffered, then the servants should expect suffering. So, ang Christian life ay ano? Ang Christian life is a cross-bearing life. Ano sabi ng Panginoon? Luke 9:23. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. Hindi po sinabing take up the cross and follow me. Kung hindi, nilinaw kung kailan dapat pasanin ang krus. Take up their cross daily and follow me. So ang Christian life, ang buhay Kristiyano, is a cross-bearing kind of life. Faithfulness to Christ may cost us friendship. Kung dati kaibigan mo sa inuman, kaibigan mo sa sugal, kaibigan mo sa mga kalokohan, pag ikay kinuha na ni Kristo mula sa kadiliman at inilipat sa liwanag, hindi matutuwa sa iyo yung dati mong kaibigan na yun. Bakit? May expose na yung kanyang buhay. It's either darating yung panahon na tatawagin din siya ng Panginoon para maging magkaugnayan kayong magkaibigan at magkasundo, or manatili siya doon at kamuhian ka dahil hindi siya napili para sa buhay na katulad mo. Amen? It will cost reputation. Taya ang reputasyon. Yung mga kasamahan natin sa trabaho na minsan ay ayayain tayo, uy, tama na yung trabaho. Magpahinga ka naman. Hindi naman masama magpahinga, pero masama ang magnakaw ng oras sa kumpanya. Pag nanakaw din yon. At kapag ikaw ay diligent, kapag ikaw ay buhos ang ulo sa pagtatrabaho, sasabihan ka ng mga kasamahan mo, sip-sip ka naman eh. Maraming bagay ang magiging taya sa pagiging tagasunod ni Kristo. Hindi mo na i-compromise ang iyong reputasyon. Yung iyong salita, yung oo mo ay oo, yung hindi mo ay hindi. Kapag sinabi mong hindi ka kakalas, kahit taya ang buhay mo, hindi ka maghuhudas. Sapagkat ito ang sukatan ng pagiging tagasunod ni Kristo. Papasanin mo ang krus sa panindigan sa katotohanan. At hindi ka makikipag-compromise katulad ng mga politikong pulpul na kahit may title na obispo at may title na pastor ay nakikipag-compromise dahil sa mga politiko, dahil sa kanilang mga pakikipag-kompromiso at kawalan ng integridad. Kita natin yan sa ating mundo, lalo sa Pilipinas. May papastor-pastor pa every Sunday nasa pulpito, pero pag nandun na sa Hall of Justice o kaya nandun na sa bulwagan ng Senado, Kongreso, nagbabago. Tinutubuan ng mga sungay. Nagiging mga bulaan at sinungaling. Hindi ganon ang tunay na Kristiyano. Kamumuhian sila ng mundo hindi dahil sa kanilang paninindigan, kung hindi dahil sa kanilang masamang mga pag-uugalit karakter.
Amen? Kaya mga kapatid, kung ikay tunay na Kristiyano at kinamumuhian ka dahil sa pagtindig mo sa katotohanan, o ikulong ka man sa paninindigan mo sa katotohanan, praise the Lord. At least alam natin, nakisalo tayo sa mga pinagdaanan ni Kristo. Pero kung kamumuhian ka dahil sa pagiging balimbing mo, kamumuhian ka dahil alam ng mundo na kabilang ka sa mga may flood control project na nakisawsaw ka at nabahaginan ka ng mga proyektong yon na hindi naman totoo. Yun ang katatakutan mo at multo na katatakutan mo. Mga kapatid, faithfulness to Christ may cost us friendship, reputation, opportunities, or even freedom. But take note, but no suffering for Christ is wasted. Walang pagdurusa sa ating Panginoong Hesukristo ang masasayang. Tingnan natin ngayon, ano bang reason for the world's hatred? Ito yung second point. Verse 21 to 25, they will treat you this way because of my name. They will treat you this way because of my name. In-underline ko po yun. So, why does the world hate Christians? Binigay ni Jesus ang reason sa ating mga talata. 1. Because believers belong to Christ. The primary reason is very simple. We belong to Jesus. The world rejects Christ's authority, therefore, it rejects those who represent Him. Mga kapatid, bakit ba yung mga LGBTQWXY to the exponent of 5, kung ano pa, sabi ng aking balaing Manix, ay galit na galit sa mga Kristiyano? Dahil ba galit ang Kristiyano sa kanila? Hindi tayo galit sa kanila. Pero hindi natin tinatanggap ang kanilang pamumuhay. Dahil ang pamumuhay na ito hindi rin tinanggap ng ating Panginoong Diyos. At ang galit nila sa atin in return, hindi sa atin, kung hindi sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano sabi niya? They do not know Him who sent me. The deepest problem of humanity is not intellectual ignorance, but spiritual blindness. People reject Christ because they do not truly know God. Iba-iba opinyon ng tao sa Panginoon. Iba-iba ang pagkakilala ng tao kay Jesus. Sin has affected every part of human nature, and this doctrine is known as total depravity. Human beings, apart from the grace of God, suppress the truth about God. They do not naturally seek God, Romans 3:10-11. And therefore, opposition to Christ is the natural response of the unregenerate heart. Galit. Ang hindi mananampalataya magagalit sa katotohanan sapagkat sila'y nasa kadiliman. At anong dahilan? Dahil ine-expose ni Jesus ang kanilang kasalanan. John 15:22, If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now, they have no excuse for their sin. Jesus does not mean people would be sinless without Him. Rather, His coming brought greater light and greater accountability because the coming of the Lord exposes the sins that they were committing. The more revelations people receive, the greater their responsibility. Amen? Sabi nga sino may sabi nun? Yung sa Spider-Man. Greater power comes greater responsibility. So the more revelation you receive, the greater responsibility you will have. Christ exposed sin. His holiness revealed human corruption. People often hate light because it reveals what they wish to hide.
John 3:19 says, "This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil." Amen. Mga kapatid, when a bright light enters a dark room, it exposes dust, dirt, and that previously went unnoticed. Si Jesus, the light of the world, exposes the sinfulness of the human heart. But many prefer darkness because they do not want their sin exposed. Amen? Ang linaw ng John 3:19, light has come, but people love darkness instead of light. Why? Because their deeds were evil, and that evil deeds will be exposed. Kaya galit. Di ba tayo bilang mga mananampalataya, huwag ka lang naman magsalita, hindi ka naman papakialaman. Yung pastor, huwag lang naman magsermon ng masakit, okay lang yan. Kaya nga yung mga pastor ngayon, iniiwasan magsermon ng makakasakit. Iniiwasan na magsermon sa pangangalo niya. Iniiwasan ng pagsasermon sa mga kabaklaan. Iniiwasan ng mga pagmemensahe tungkol sa mga pagnanakaw. Huwag na ganoon. Magkwento na lang tayo na magkwento ng nakakatawa. Patawanin natin ang patawanin niya mga miyembro niya. Magbibigay yan ng marami. Di ba yun lang naman ang gusto natin? Kayo mga pastor na yumayaman, pastor na lumalaki ang simbahan, ay yung mga gumagawa nun. Ine-entertain na lang ang mga taong pumupunta sa simbahan. Hindi sila kamumuhian. But, if you decided to speak the truth, preach the truth, people will hate you. Itong Tinig ng Pag-asa, hindi po ito programang kinagugustuhan. Ang Tinig ng Pag-asa ay programang kinamumuhian. Napakarami ko nang natanggap na mga negative comments. Ginaganon ko na lang po balikat ko. Dahil alam ko, hanggat nagtuturo ako ng sinasabi ng Biblia, I don't care. You don't need to like me. You don't need to love me. You don't need to support me. Hindi po katulad din na Tetelestai o nung mga sikat na mga vlogger na ginagamit ang salita ng Diyos para sa sarili nilang pag-unlad at pag-asenso. Hindi ninyo kailangang katuwaan ako. Ang kailangan marinig ninyo ang katotohanan at hayaang ang Diyos ang kumilos sa puso nyo. Salamat sa 38 na nakikinig ngayon. Marahil sa 38 nakikinig ngayon, kalahati pa niyan ang interesado lang sa sasabihin ko para maikwento sa iba. Eto na naman si Bishop, ganito na naman ang sinabi. But still, I don't care. If Jesus was hated, expected ko yun na kapag nanindigan ka sa katotohanan, kamumuhian ka din. Pangatlong reason, the world's hatred fulfills the scripture. Sinabi naman ito ng Panginoon John 15:25, ano sabi? But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. Yung palang pagkagalit ng sanlibutan kay Jesus at pagkagalit ng sanlibutan sa atin because of Jesus was a fulfillment of a prophecy. Ano ba ang kinote ni Jesus diyan? At anong propesiya yan? Mababasa natin yan sa Psalms 35:19. Quotations yung 15:25 ng Psalms 35:19. Do not let those gloat over me who are my enemies without cause. Do not let those who hate me without reason maliciously wink the eye. Psalm 69:4, those who hate me without reason outnumber the hairs of my head. Many are my enemies without cause. Those who seek to destroy me, I am forced to restore what I did not steal. Daming kaaway, di po ba? Sindami ng puti sa buhok sa ulo, higit pa.
At itong mga galit na kaaway na ito, ang sabi ng salmista, walang dahilan. Pinapasoli nila sa akin ang isang bagay na hindi ko naman ninakaw. The rejection of Christ was not accidental. It occurred according to God's sovereign plan. Ito ay para matupad ang nakasulat sa kautusan. Take note, even the hatred of wicked men could not frustrate God's redemptive purposes. Pati pala yung pagkamuhi sa ating Panginoon, katuparan ng propesiya na ang ating Panginoong Hesus talaga ang Mesiyas. Mga kapatid, God is sovereign over all things. Naniniwala po ba kayo ron? So maging sa persecution, nothing occurs outside His providential control. The hatred of the world cannot thwart God's eternal purpose. Sabi nga ni Joseph dun sa Genesis 50:20 nung nagkatagpo na siya ng kanyang mga kapatid. Sabi niya rin sa mga kapatid niya dun sa nasa Egypt na sila, "You meant evil against me, but God meant it for good." Genesis 50 verse 20. Now, punta na tayo sa point number 3. What is the response of Christ's disciples? Verse 26 to 27, "When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning." Mga kapatid, having warned His disciples, Jesus now comforts them. Kamumuhian kayo ng mundong ito kasi kinamuhian ako. At dahil kinamuhian ako, kamumuhian din kayo dahil sa aking pangalan. Pero padadalang ko kayo ng mga aliw na galing sa Ama. By the way, pinag-aralan natin ito nakaraang linggo di po ba? Noong June 25. That was Thursday. Yung the promise of the Holy Spirit. Inulit-uli ito dito ni John. Na pag-alis ko, bibigyan kayo ng kaaliwan ng Holy Spirit. The Holy Spirit will help us. John 15:26, when the advocate comes, whom I will send from the Father, He will testify about me. Yung advocate, helper yan. Refers to the Holy Spirit. So dito makikita natin, katulad ng ating pinag-aralan, noong June 25, Christ are not leaving the believers alone. Christ sends the Spirit to strengthen, encourage, guide, and empower His church. Yung Spirit na ito, tinawag na Spirit of Truth. Listen. Tinawag tong Spirit na ito na Spirit of Truth. And the Holy Spirit bears witness concerning Christ. And the Holy Spirit continually points people to Jesus. Ang pangalan ng helper na ito, Spirit of Truth. At pangakong kasama natin ang Spirit of Truth. Therefore, ang bawat mananampalataya dapat magpahayag at magsalita ng katotohanan anuman ang kahihinatnan. Amen? Mga kapatid, bilang application, when Christian face ridicule or persecution, they need not to rely on their own strength. The Holy Spirit equips God's people to remain faithful. And this was evident throughout the book of Acts. Nung pinahayag ito ni John, natupad ang mga bagay na ito sa book of Acts. Napakaganda na natapos na natin sa Tinig ng Pag-asa ang pag-aaral sa book of Acts. Dahil noong umalis na ang Panginoon, bumaba ang Santong Espiritu at sila'y naging mga saksi mula Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth because of the Holy Spirit.
yung mga mahihinang disipulo became bold witnesses after the Pentecost. Si Peter, isang sermon lang, 3,000 ang nanampalataya. Kaya kung titingnan natin, sa kabila ng pagkagalit ng mundo kay Kristo at sa atin, we are called to bear witness. Sa verse 27, ang sabi, and you also must testify. For you have been with me from the beginning. The world hatreds must not silence the church. Lalo tayo dapat mag-umigting. Opposition should not produce fear, but faithfulness. Because we are eyewitnesses of Christ. Tayo po'y mga saksi. Today we continue that witness by proclaiming the gospel. The mission of the church remains unchanged. We testify concerning Jesus regardless of the response. Hindi naman tayo mangangaral doon lang sa mga natutuwa sa atin. Ipapangaral natin ang salita ng Diyos kahit kamuhian tayo ng sanlibutan. Mga kapatid, the early church flourished under persecution. Wala silang magagandang platform doon. Wala silang magagandang stage. Wala mga ilaw na kumukutitap at wala silang praise and worship team habang nagsesermon. Kahit saan sila makarating, they just preach the good news. And the blood of martyrs became the seed of the church. And attempts to destroy Christianity only cause the gospel to spread farther. Habang pinapatay nila ang mga Kristiyano, lalong nag-uumigting at lalong hindi nila maawat ang paglaganap nito. So, ano ang pagkatawag sa atin? We are called to bear witness and we are called to faithfulness, not popularity. That is our calling. Faithfulness is our calling and not popularity. The church must resist the temptation to soften the gospel to gain the world's approval. Labanan natin ang tukso na pababawi ng ebanghelyo para makuha natin ang approval ng tao. Iwasan natin ang magsalita ng masakit para wag masaktan at manatili ang mga miyembro sa kabila ng alam nating namumuhay ang marami sa kasinungalingan at sa kasalanan. Mga kapatid, our calling is not to be popular, but to be faithful. Magalit na kayo, kamuhian nyo na ako, basta sa paninindigan at katotohanan at sa pangangaral ng Ebanghelyo. The Apostle Paul writes, Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or God? Sino nga ba ang hinahabol natin ng approval? Yung gusto ng tao o yung gusto ng Diyos? Ang buhay ba natin pakitang tao o pakitang Diyos? Or am I trying to please people? Sabi ni Paul. If I were trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ang dami ngayon mga pastor sa takot sa sasabihin ng mga miyembro. Kulang na lang tanongin sa mga miyembro, ano gusto niyo pong sermon ko? Sa Sunday, magse-sermon po ako. Ano gusto niyong sermon, mga kapatid? Nakakapangilabot kapag gano'n na ang kalagayan ng pastor. Na kailangan mong konsultahin yung mga tagapakinig kung anong gusto nilang sermon na marinig. A church that seeks the approval and applause will often lose Christ's approval. But a church that remains faithful to Christ will receive eternal life, eternal reward. Amen? Napunta tayo sa ilang practical applications. 1. Do not be surprised when opposition comes. Persecution is not evidence that God has abandoned you. Tandaan, pag pinersecute ka, isa lang ibig sabihin, lalong malapit sa iyo si Jesus. Hindi yun palatandaan na iniwanan ka ng Panginoon.
It may be evidence that you truly belong to Jesus if you are persecuted, because that is what Jesus said. 2 Timothy 3:2, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Si Pablo may sabi niyan kay Timothy. Inuunahan na niya si Timoteo. Sino mang namumuhay ng makadiyos na pamumuhay kay Kristo will be persecuted. 2. Examine whether you are living distinctly from the world. Tingnan natin, namumuhay ba tayo ng kakaiba kaysa sa mundo? O parehas din? If the world always applauds us, we should ask whether our lives truly reflect Christ. Kung pinapalakpakan tayo ng mundo at tuwan-tuwa ang mundo sa atin, dalawang bagay lang yan. Baka tayo'y nakikihalubilo, baka tayo'y nakikipagsayaw sa mundo na sinasabi ng Panginoong iwasan natin. Christians are called to be salt and light of this world. Pinamumuhay tayo ng buhay na iba. Huwag tayong makiayon. Roma 12:2, do not conform to the pattern of this world. Mag-iba kayo ng landas ng inyong pag-iisip. Third, do not respond to hatred with hatred. Jesus commands us to love our enemies and pray for those who persecute us. The Christian response is not revenge. When persecution comes, we must give grace instead of revenge. 4. Depend daily upon the Holy Spirit. Take note, we cannot remain faithful in our own strength. Biyaya lang ng Santong Espiritu ang kapangyarihan natin araw-araw. 5. Continue witnessing for Christ. The hostility of the world should not silence our testimonies. Many who oppose the gospel today may become believers tomorrow by the grace of God. Si Pablo, kaaway dati. Si Saulo siya before. Persecutor of the believers. Pero kalaunan, tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Marami na po ako nakitang ganyan at naranasang ganyan. Kung sino yung taong kontra ng kontra sa akin, yung mga hindi nakakaunawa sa aking mga itinuturo before, ngayon ay numero unong tagapagtanggol ng pananampalataya at ng katuruan na kanilang natutunan. Amen? So bilang konklusyon mga kapatid, Jesus never promised an easy road. May kanta nga He never promised a heart full of singing. Di ba? Give them all to Jesus. Alam niyo yung kanta yan? He never promised sun without rains. Jesus never promised an easy road. He promised a cross. He promised opposition. He promised hatred. But He also promised His presence. He promised His Spirit. And ultimately, victory. Mga kapatid, the world hated Jesus. The world may hate us. Yet we take courage because our Savior has overcome the world. Ano sabi ng Panginoon? John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Therefore, let us remain faithful. Let us stand firm. Let us love Jesus more than the approval of men. And let us continue bearing witness until the day we see our Lord face to face. Mga minamahal kong mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magkita po ulit tayo bukas, parehong oras, dito sa TNP. God bless everyone.